O mga bay, murag daghan na pod magtanggong ani nga mga pasahero kaysa Cebu City nagsugod na og hunong sa ilang biyahe ang ubang transport groups. Ang ubang driver ani halos usa ka bulan na daw nga wala na masahero kay puwerteng mahalag yun sa presyo sa lana. Para sa dugang mga detalye ani ato ang makauban live gikan sa Cebu City si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, bay, kumusta naman ron ang mga driver ug pasahero dinha sa Cebu? Ay hapon si ganina na matikda nato ang katuwang sa jeep sa Osmeña Boulevard. Apaniwala man tayo nakita ni noon nga mga pasahero nga na-stranded. Alas 5 pa lang sa buntag ganina City nagsugod na og tigod ang mga driver sa Mandawi City ug Barangay Talamban dinhi sa Cebu City. Sa atong paglibot ganina na matikdan nga walay mga biyahe sa ruta sa Guadalupe ug nakagarahe lamang ang mga jeep duol sa Guadalupe Church. Tungod ani adunay ubang pasahero nga napugos lang og lakaw padung sa ilang adtuan gikan sa Guadalupe o nangita na lang og alternatibong masakyan kung asa aduna pay jeep na nagbiyahe. Samtang padayon ng biyahe sa mga modern jeep dinhi sa Cebu City kung kay wala sila miapil sa protesta sa piston. Dili sa apektado ang mga biyahe sa mga bus padulong sa lungsod sa Southern o Northern Cebu. Giandam ang mga bus sa Cebu City government nga i-deploy kung adunay mga pasahero. Ang sakin sa mga nagprotestang driver nga ipaubos sa 55 pesos pagbalik ang presyo sa lana o basura, ang oil deregulation law o excise tax sa lana. Mapili ang pinakauling balita gikan sa Cebu, balik kanimo City. Na magampo tang tanan para ana. Dale, daghan kayong salamat nimo bay. Mao to si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Sa Davao City sa mga bay, no, naglusad sa didto og transport strike ang ubang transport group. Pero wala sila magdugay kay gipapahawa sila sa mga pulis tungod wala sila makapakita og permit. Para sa dugang mga detalye mo balita sa ato si News 5 correspondent, Mindanao correspondent, Bril Montalvo. Nagpahigayon og usa ka lihok protesta og tigil pasada ang transport group nga Transmission Piston diri sa Davao City karong adlaw. Kabahin kini sa duha ka adlaw nga nationwide transport strike kontra oil price hike. Bitbit ang ilang mga placards, gipanawagan nila nga tanggalon ang value-added tax o excise tax sa mga produktong petrolyo. Lakip na ang pagbasura sa oil deregulation law o pagbalik sa presyo sa krudo ngadto sa 55 pesos. Gihangyo sab nila nga ipatuman na ang fare increase sa tanang klase sa transportasyon. Gusto sab nila nga mapanubag ang Administrasyong Marcos Jr. sa daw huyang og walay igong aksyon sa nahitabong krisis sa nasod. Luyo niini, padayon gihapon ang pagpamasada sa pipila ka mga tsoper ug dili sab apektado ang transportasyon sa syudad. Kapin usa ka oras lang ang nahimong programa atol sa aktibidad, sanglit gibabaga na sila sa mga pulis tungod wala sila mapakita nga permit. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5 Mindanao. Grabe na gyud ang krisis sa lana mga bay, wala nay preno ang pagsaka sa presyo. Tungod ani andam kuno ang business tycoon ug sa San Miguel Corporation President nga si Ramon Ang nga ibaligya ang iyang kumpanya nga Petron sa gobyerno. Giimbitar niya ang gobyerno nga mag-invest sa Petron ug andam sab siyang ihatag ang major stake kung sa ilang tan-aw mas maayong ang gobyerno ang mo-manage sa kumpanya. Pero gipasalig niya mga bay nga dili sila mga abusar kay focus kuno sila sa pagtabang ug bali wala na para niya ang income. Sa laing bahin, gisigurado sad ni Presidente Bongbong Marcos nga naapay sakto nga supply sa lana ang Pilipinas ug dili mahutdan kutob June 30. Ingon sa Presidente nga padayon gihapon ang gobyerno sa pagpangita og lain pang supply para sa lana. Sinasabi natin maghahanap tayo kahit saan. At hindi lamang yung crude oil, kundi lahat ng produktong petrolyo, gasolina, diesel, kerosene, jet fuel, lahat yan ay naghahanap tayo sa buong mundo. Init gyud kaayo ang panahon karon mga bay, maunang mag-amping gyud ta sa mga sunog. Kay sa Talisay City patay ang usa ka 60 anyos nga lola human siya natanggong o natrap sa nasunog nilang balay sa Sitio Alegre, Barangay Bulacau sa Talisay City, Cebu kagahapon sa buntag. Ang sunog nagsugod alas 11 pasado sa buntag ug napalong ni pasado na alas 12 sa udto. Ang biktima bedridden na sukad nga na stroke ug ang iya na lang apo ang nagbantay sa iya.
Ato sa pagkahitabo, gisuwayan pa siya og pag-alsa sa iyang apo pero naglisod siya. Paspas pud kayo ni dako ang kalayo sa ilang balay maong napugos kini nga biyaan ang iyang lola. Nakit-an ang lawas sa biktima nga natabunan na sa mga nasunog nga debris sa balay. Ang ingon sa kabomberohan, nagsugod ang sunog sa balay ni Henry Mabalcon ug nikatap sa mga balay sa silingan. Ang Bureau of Fire Protection sa Talisay City miingon nga 30 ka balay ang naugdaw ug 450,000 pesos ang danyos ani. Padayon pa ang investigasyon sa kabomberohan bahin sa maong hitabo. Pastilan mga bay, dead on the spot ang 65 anyos nga lolo sa barangay Dulangan sa Pilar Capiz kay naligsan sa pick-up truck samtang siya naglakaw. Nahitabo ang insidente sa barangay Dulangan gahapon, Huwebes. Nawad-an daw og kontrol ang driver mga bay kay nakatulog kuno siya samtang nagdrive. Gawas sa lolo ngayang naligsan, nalahos pagyud ang pick-up sa gapark nga trike. Dayon ibangga sa usa ka balay ug diretso sa punuan sa mangga. Nasamdan ang driver sa pick-up ug ang iyang pasahero nga foreigner. Hasta pud ang driver sa trike. Tungod sa aksidente, patong-patong nga kaso ang atubangon sa driver nga reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries ug damage to properties. O sa mga bayan natong mommies and daddies diha na ay bag-ong Pinoy video game nga pwede mo nga mo-appeal og duwa kauban ang inyong mga chikiting. Mauni ang video game nga Lost and Found. Usa ni ka adventure mystery game nga proudly made by Pinoy indie game developer ug one-man team nga Shaggy Bear Games. Pwede nimong dadon ang karakter ni Rico diha sa game. Nagtrabaho daw ni siya sa Lost and Found office sa lungsod sa Louisiana. Ang goal sa duwa, pangitaon ang mga nawala nga mga gamit para madiskubrihan ang mga sekreto sa lungsod ug sa mga residente ani. Eye-catching kaayo ang paggamit sa duwa sa 2D, 3D ug pixel art nga Pinoy gyud kaayo ang setting. Abi ninyo mga bay, upat pa lang kaadlaw sukad nga gianunsyo ang video game, naa dayoy sobra 10,000 nga nag-wishlist ani. Hangtod karon wala pay pahibalo kung kanusa ang pag-release ani. Kari managad natas mga nananaw na to, Jade Rose at Jean-Claude Bustamante. Good afternoon, Stellar at Stacy Aquino. At sa mga sisters na sila El, Gabi ug Lucky. Roy Suniga, taga Coronadal City, ka South Cotabato. Hello kaninyo diha, Alex Fuentes, permanenteng katanaw nato. Si Betty ug si Anthony Abatan, Ragodos, gikan sila sa Rojas City. Katanaw sad si Creste Naan. Og tanang OFWs nga gapananaw nato permi kada hapon. Mayong hapon ninyong tanan. Magkuyog na sa taugma para sa usa na pod kapaspas nga pagbalita. Ako si Chicky Verhel. Para nini Mobay, kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.